Samantala sa puntong ito po, makakausap naman natin si Professor Miriam Coronel Ferrer, isa po sa mga miyembro ng GRP Peace Negotiating Panel. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Jimmy. Opo, ma'am, sa tingin niyo po, ano po talaga yung punto na nakatulong para talagang mag-meet sa gitna itong peace panel ng GRP at itong grupo po ng MILF? Kasi talaga sa napakatagal na panahon, konting kibot lang, nagkakadudahan na o may duda na sa isang panig. Ano po yung talagang common ground na masasabi dito? Well, unang-una na, palagay ko ito talaga, it happened under the right president at saka in the right time. Actually, kung sana nga, mas maganda kung earlier ito nangyari dahil alam naman natin, mahaba talaga yung proseso ng implementation gaya ng ipiniliwanag na ni Governor Mujib Hataman. Kung mas maaga talaga mangyari itong kasunduan, mas mahaba rin yung panahon na ilagay lahat ng mga elemento na siyang talagang magsusustain ng mga institutions, yung mga bagong institutions na itatayo tulad na nung Bangsamoro institution. So, isa yun. Na-realize na rin ng siguro ng aming mga kausap na na kailangan kaagad, meron element of time, meron urgency tayong isinasagawa. Kung kaya dapat siguro mag-compromise na tayo sa panahanig naman ng government. Unti-unti, alam mo talaga, unti-unti meron talagang realization. Ano ba talaga yung sinasabi ng namin ng mga Bangsamoro? Ano ba talaga yung dapat na mangyari para sa kanila? So, talagang nakatulong din yung talagang hindi nag-give up din yung presidente. Alam natin maraming mga incidents na nag-challenge sa kanya dito. Unang-una na yung pagpunta niya sa Japan, maraming bumatiko sa kanya. Natanggit din niya kanina sa speech niya. Noon lamang isang taon, Oktubre din yun nung nangyari yung barilan sa Basilan kung saan 19 soldiers ang namatay sa hanay ng AFP at ang dami rin nagsasabi dapat maggera na. Kung pinakinggan yung boses na yun na nananawagan ng gera ng isang taon, wala sana tayong kapayapaan buong itong nakaraang taon na to at wala tayong peace agreement na pinag-uusapan ngayon. Opo. Pero kumpara ho talaga nung nakaraang MOA AD, itong mga nakaraang taon, yung reaksyon ng mga tao talagang napakagaan may mga fun run, dito kanina sa Menjola, parang piyesta. So, bakit ho, maliban doon sa mataas na approval rating ng Pangulo, ano ho yung naging pang-convince nyo para ho talaga maging patas o maging kaaya-aya sa parehong panig ito po negosasyon? Alam mo yung sinasabi nga na isang partido lamang ang kausap ng pamahalaan dito, yung MILF. Itong agreement na to ay hindi naman para sa MILF lang. So yung mga boses ng mga nakausap namin sa iba't ibang mga consultations na sinagawa at yung nakausap nila ng kabilang panig na nailagay yung mga kanilang concerns dyan. Kaya nga, kaya nga kung tutuusin, marami talagang compromises dito kasi pinakinggan yung concerns ng ibang mga apektuhan nitong kasunduan na to at affect din naman yung mga interest nila. So yung ganung klaseng pagkonsidera sa lahat ng mga sektor na iba-iba yung pinagmumulan, iba-iba yung pangangailangan, iba-iba yung interest, kinonsidera yan dito sa framework agreement na to. Opo. At ito pong framework agreement, itong pagkakalagdas, sa tingin nyo ba kahit papano makakapagdala ng economic progress sa mga mas mahirap na lugar sa ilang parte po ng Mindanao? Oo, siguro yun din, no? Nakita talaga ng mga tao na nung nakaraan na kung isang naman lahat ng mga hotel reservations magka-cancel. Kung lalo pa kung malaking labanan, 200,000, 500,000 ang mag-evacuate. Paano naman papakainin yun araw-araw? Tapos yung kabuhayan din naman nila na apektado ang pag-aaral ng mga bata. So, parang wala na talagang gustong maulit yung ganong klaseng kalagayan. At sinasabi na nga ngayon, they're giving peace a chance. At ito naman yung panawagan namin, please give peace a chance. Apo. Maraming po salamat sa inyong panahon si Professor Miriam Coronel Ferrer, miyembro po ng GRP Peace Negotiating Panel. Samantala, salamat po.